I'm in the midst of a controversy up until now. I made a confession that I cheated on my 7-year boyfriend. Sa iba kasi o sa karamihan, pag naramdaman nilang mahal sila nung kapartner nila, hindi sila maghahanap ng iba. Eto, for 7 years, ikaw lang minahal. Hindi rin siya nag-cheat sa'yo. So, bakit nagawa ni Lars yun? Actually, Tito Audrey, this is more than the cheating issue. So, hindi sapat na mahal ka lang ni Clyde. I don't want to say it, pero parang for 7 years kasi, yung idea na gano'n, kapal ng mukha mo. Feeling babae ka, like, ano gagawin ko? Magpakalugmok ako, hindi niyo ako makita, pabayaan ko social media ko, kung saan ako nabubuhay. Sobrang dumi talaga ng tingin talaga ng mga tao sa akin. Kahit ano pa mang dahilan yan, kahit ano pa mang reason mo, bakla ka, dapat nagtiis ka lang. Like, gano'n, yung pasensya ka na kasi ikaw yung kailangan ko i-let go. Hindi mga tao kasi, nag-focus lang sila sa cheating kasi yun lang yung sinabi ko. O, eto na. Isa sa mga napakagagandang trans Pinay beauty queens, walang iba, ang controversial at ang ganda-gandang si Lars Pacheco. Hi, Mama Od. Ay! Hello po. Ayan, Diyos ko. Kumusta ka na? Okay naman. Patuloy ang buhay. Patuloy ang life. Pagkatapos ng, I'm in the midst of a controversy up until now. So, around 2 weeks ago, I made a confession that I cheated on my 7-year boyfriend. Parang it went viral in the whole Philippines. And up until now, hindi siya natapos. kasi nga parang yung iba kasi nawiwirdohan dun sa confession mo na, parang ang weird na inamin niya nag-cheat siya. Parang ang weird na inamin mo na ikaw yung may kasalanan kung bakit kayo nag-split. So, walang kinalaman ang iyong partner for 7 years na si Clyde sa iyong naging desisyon. Actually, wala. Pero, ang tagal ko nang gusto makipaghiwalay kasi. Since when? Meron na akong feeling na parang wala na yung love eh. Kasi parang, ko alam, fall out of love ba yung tawag doon? Parang na-fall wala out na. ka, Parang, kasi umalis na lang ako basta. So, parang the reason kung ba't in-announce ko yung breakup namin kasi syempre for 7 years talagang meron kaming fan base, meron kaming mga tao na parang everyday kami yung inspirasyong dalawa. So, parang I owe it to them na malaman nila. So, I posted a photo. I announced na it was beautiful 7 years, tapos na, and then parang everyone, syempre hindi naman nila alam kung anong reason ng breakup. In-announce ko lang sa photo, ganyan. So, parang lahat ng mga nag-share doon, parang hugs Lars, ganyan. Parang feeling nila ako yung victim. So ngayon, meron ng mga assumptions na, kasi si Clyde gusto na maghanap ng sariling pamilya, kaya naghiwalay ang dalawang yan, ganyan. Si Clyde gusto na maghanap ng totoong babae, kaya siguro naghiwalay kasi wala kaming reason. Ako, personally, nung pinost ko yung photo namin announcing na we're break, parang wala. Ayun lang, nagkaroon na ng assumptions yung mga tao. And then, lahat ng simpatsya sa akin, kasi ako yung trans, ako yung bakla eh. So parang every time, yung mga tao parang, yan, iniwan na yan ng lalaki kasi maghahanap na nga. So that's the reason kung bakit sinabi ko yung dahilan nung pakikipaghiwalay ko. Para hindi nila pag-isipan si... Kasi ayoko na, alam ko yung tao, ako na nakasakit eh. So, hindi na niya na-deserve na sa kanya pa yung assumptions ng mga tao. Kasi ako, Tito Oji, kung gusto kong manahimik at gusto kong magpa-victim, hindi ako magsasalita, silent lang ako. Bala kayong mag-assume kung anong pinaghiwalayan namin. Kaya lang kasi, mahal ko rin naman talaga si Clyde. Malala at malalim yung pinagsamahan namin. More than, alam mo yun, parang na kami naging pamilya more than romantic lovers. Ganun na yung level ng relationship namin. Parang pamilya, parang na lang kami magkapatid. Ganun. So parang inisip ko, kung forever akong silent lang, siya ang aanuhin ng mga tao. Kasi gano'n naman yung parang stereotype nila eh, pagdating sa gano'n. So ako, ayan, stop the assumptions. Ako yung may nagkamali. Stop it. Parang gano'n. Sa iba kasi o sa karamihan, pag naramdaman nilang mahal sila nung kapartner nila, hindi sila maghahanap ng iba. Eto, for 7 years, ikaw lang minahal. Hindi rin siya nag-cheat sa'yo. So, bakit nagawa ni Lars yun? So, hindi sapat na mahal ka lang ni Clyde. Actually, Tito Audrey, this is more than the cheating issue. Kasi parang for 7 years, I don't want to say it, pero parang for 7 years kasi, parang ako lang lahat. What do you mean, ikaw lang lahat? Wala, parang andyan siya kasi mahal niya ako, boyfriend ko siya, partner ko siya, pero parang for 7 years na yun, ang bigat-bigat pala pag ako lang mag-isa. I mean,
kasama ko siya, pero feeling ko pag isa lang ako, like, sa mga responsibilidad, sa mga ganito, ganyan, parang, never ko siya naringgan na meron siyang pangarap para sa aming dalawa. Walang ganun. Na parang sobrang tagal kong hinihintay makarinig sa kanya na gusto ko pag dating ng panahon, ganito tayo, ganyan. Parang all his life, nakadepende lang siya sa akin. Na kahit pag magutom tayo, mamatay tayo dalawa, basta mahal kita, basta magkasama tayo, okay ako. Na hindi yun yung gusto kong mangyari para sa akin, tsaka para sa kanya. So parang iniisip ko, wala pa yung mga cheating, nararamdaman ko na yun eh. Wala na, parang napapagod na ako kasi ako lang ng ako, wala siyang pangarap. Kahit hindi na yung para sa akin eh. Yung mangarap siya para sa sarili niya, na gusto niya maging ganito siya, wala na siyang ganun. Hindi ko alam, parang itong mga nakaraan to, hindi ko alam, grabe yung pressure na nararamdaman ko sa sarili ko. Na parang, pressure ako sa pamilya ko kasi ako yung breadwinner. And at the same time, pressure ako sa kanya kasi dalawa kami, tas meron pa ako sarili ko. So parang, lahat ng pressure, nasa akin lang. Na syempre, ikaw bilang may kapartner ka, may asawa ka na tinuturing. Gusto mo, meron ka rin maramdaman na pahinga, meron kang somehow, na pag feeling mo hindi mo na kaya, meron akong siya, na ikaw naman, hindi ko na kaya eh. Wala akong gano'n naramdaman sa 7 years si Toji. Pero mahal niya ako, alam ko. As in, sobra, kaya niya siguro mamatay para sa akin. Kaya lang kasi, parang alam mo yung sobrang pressure ko, naiisip ko, Tito Oji, paano pag namatay ako? Tapos wala siyang alam gawin kasi lahat lang alam niya kasi nandyan ako. Paano pag wala, tas matanda na siya? Tapos limited na lang yung opportunities na meron siya. That's why I choose to let go. Yung mga cheating, parang way out ko lang yun. Actually, gusto ko malaman niya na nag-cheat ako. Kasi para siya yung mismong, alam mo yun, para siya yung mismong bumitaw, para siya yung mismong umalis. Kasi di ako makapag-isip kung anong dahilan. Kasi mahal ako ng tao eh. Yun nga lang, parang sometimes tinatanong ko siya, sabi ko, gusto mo ba magtrabaho, ganyan. And then tatawanan lang niya ako, like parang nagbibiro lang ako. Ganon. Tapos meron kaming opportunity parang sa Dubai. So sobrang saya ko na kasi itong brand owner na naging friend ko na return to family, parang planning to have a store in Dubai. So ngayon, parang i-assign niya ako tsaka si Clyde na magtrabaho doon. So sabi ko kay Clyde, ito na yung hinihintay ko para sa atin na may certificate of employment talaga tayong dalawa. Tapos magkakaroon ka ng work experience para at least, diba, somehow, kung talagang kailangan, wala na akong mabigay, wala na akong trabahong pumapasok, ikaw naman. Kasi parang, ano mangyayari sa atin pag di ko na talaga kaya? So, kinausap ko siya, sabi ko, ito na yun, parang ito na siguro yung sabot sa mga dasal ko na, ito may certificate of employment, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya, syempre, pag nag-Dubai tayo, tapos may trabaho ako sa Pinas, uuwi ako, maiiwan ka dito, sabi ko gano'n sa kanya, pero babalik ako. Tapos alam mo yung mukha niya, parang, hindi niya kaya. Parang all this life, kailangan tayong dalawa. Halika, kasama mo ako. Na parang ako, sobrang bigat na ako. Like, parang ang dami nang nakahawak sa akin, ang dami nakaasa sa akin. And then, sobrang guilty ko lang kasi ang na-compromise ko yung relationship namin. Na parang, pasensya ka na kasi ikaw yung kailangan ko i-let go. And at the same time, wala akong gusto mangyari sa kanya, Tito Audrey, kundi maging successful talaga siya. May matuto siya tumayo sa paa niya na someday makikita ko siya, kaya niya na talaga. Meron siyang alam gawin. Kasi feeling ko, hanggat nandito ako, parang bara ako sa success niya eh. Na alam mo yun, siguro meron mga opportunity sa buhay niya. Tapos, nabablock ko yun kasi nandito ako, tapos hindi siya mag-e-explore. Parang ganun lang yung nafe-feel ko. Hindi mga tao kasi, nag-focus lang sila sa cheating kasi yun lang yung sinabi ko. Na ako, Tito Oji, mali ako talaga yun. Na parang hindi ko alam, gusto kong magrebelde, gusto kong maging pakawala, gusto kong gawin lahat ng mga dapat gawin. Para lang ayawan niya. Alam mo yun, parang gusto ko malaman mo. Turn off lang siya. Yes. Tapos ito pa, on the day na umalis ako kasi tulog siya, gusto ko na siya kausapin. Nasabihin ko na sa kanya na ayaw na niya, ganyan. Tapos the night before,
Kasi uminom kami. Lasing na lasing kami. Tapos pagising ko, yung phone ko, ang naka-open na message yung kausap ko. Na I know na siya yung nakabasa doon. Sinadya niya lang na iwan. Para alam niyang alam ko. Still, hindi niya ako kinonfront. Pinagluto niya pa ako. Like parang, alam mo yun, minsan kasi pag ikaw yung alpha sa relasyon, parang gusto mo rin din naman ng feminine energy na sakupin mo naman ako, magtanong ka naman, angkinin mo naman, wala nang ganun. Walang ganun. So parang sabi ko, wala na to, masasaktan lang kita, magiging toxic lang to in the end. So alis na ako, kaya umalis ako eh. Lahat ng sinasabi mo ngayon ba, sinabi mo kay Clyde? Ayun yung mali ko. Hindi ko na siya binigyan ng Opportunity? na masabi, pero ang daming beses na namin yan sometimes pinag-aawayan. Pero in passing lang? Wala, after Tito Oji, pag kinausap ko siya about it, magsisipag lang siya ng ilang araw, tapos okay na. Parang wala lang din naman, it's just still ganyan. Parang gano'n, like parang ako, wala akong masamang sa kanya, wala akong masamang tinapay sa kanya, ang gusto ko lang, kaya ako umalis. Gusto ko na, sige na Clyde, stand on your own. Baka kasi pag mag-isa ka, mas successful ka eh. Pag nakita ko siyang pinakamayamang lalaki sa buong Pilipinas, after niya akong hiwalayin, akong pinakamagiging masaya. Kasi wala, ayun po yung gusto ko eh. Ayun yung gusto ko for him. Hindi ko alam, parang itong mga nakaraang buwan, parang lagi sumasagi sa isip ko na talaga. Pag tinitignan ko siya, sabi ko, kawawa talaga tong tao na to pag nawala ako. Kasi ganun lang, gusto niya lang ako mahalin ng mahalin. Gusto niya lang sa tabi ko lagi, as in. Yun lang, wala na siyang ibang kasiyahan sa buhay niya, kundi ako lang. Parang ganun. So yun, parang sana maging successful siya. Oo. Kaya tinatanong ko kung tinanong mo ba siya ng seryosohan at kahit man lang banta na pag hindi ka kumilos, mag-e-end tong relasyon natin. Wala, hindi ko siya sinabi ng gano'n. Lagi ko lang siyang tinatanong. Sabi ko, ano pag gusto mo, pangarap mo? Gusto mo mag-business? Ganyan. Kasi kung mag-business, pupuhunan na naman. Wala siya. Parang, tapos every time nasasabihan ko siya, o sige, mag-abroad ka kaya ganyan, try mo lang. Tatawa lang siya, parang nagbibiro lang ako, gano'n. Sobrang daming taon ako nag-aantay na. Yung magkaroon siya ng, ganito gusto kong mangyari sa buhay ko. Kahit hindi na yung sabi parang gusto ko ganito mangyari sa buhay ko. Wala ang ganito. Ayoko naman maging selfish, Mama Odge, na sige sa akin ka lang, tayong dalawa lang magkasama. Pag wala na tayong dalawa, basta kahit kawawa tayo, ayoko nang ganun. Hindi ganun yung buhay na pangarap ko para sa kanya, tsaka para sa akin. And at the same time, kapag nandyan siya, sometimes naku-hold back din akong gawin kung ano yung mga dapat kong gawin kasi nga napapagod ako eh. Ang hirap mag-push forward kung ikaw lang pag-isa yung laging hahatak sa mga tao. So, hindi ko alam. Siguro, yun yung dahilan ko bakit parang wala. Gusto ko natapusin na, tama na. Kung sa iba yan, Lars, baka tinuruan nilang maghanap buhay yung partner nila, tinuruan nilang magtrabaho, na-spoil mo. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung na-spoil mo siya or parang Siguro nasanay po, na lang? Parang siguro simula ng buong relationship namin kasi parang, okay, sige, ako na bahala. Ganyan. Parang ganun. Na parang, ako na to, kaya ko to. Parang ganun. Siguro mali ko din at some point na parang even family ko, feeling nila lahat kaya ko. Kasi sobrang strong ng personality ko. Sobrang, hindi ako nag-aas ng tulong sa iba. Like, parang ganun. Siguro napuno na. Parang patong-patong na lahat. And yun, parang yung relationship namin yun na-compromise. Parang feeling ko kahit ibalik-balik pa, wala din eh. Wala na rin talaga. Dahil ayaw mo na. Pero alam mo, naghihintay pa rin siya. Hindi ko alam, Mama Odge. Feeling ko naman, masaya na siya. Wala naman tong kinalaman sa pagpapa-SRS mo o sexual reassignment surgery. I don't think so. May kinalaman siya. Na kasi, syempre, mas naramdaman mo ng babae ka. Hindi Wala. Hindi eh. Kasi parang yung unang cheating na nangyari na yun, it's because hindi ko siya control. Like parang sobrang lasing na ako, ganyan, and then kasama ko tong guy, and then yun na. Kasi nga ako kasama ko na siya, then tapos na. And then yung the second one, parang na-meet ko lang siya sa isang work out of town. Tapos wala naman kaming any sexual na, parang yun lang connection, nag-usap kami and all, then I cut it kasi nga sabi ko, parang enough, parang ganyan. And then itong last, parang ito talaga yung gustong-gusto kong sana mahuli niya ako kasi parang, ito na yon yung parang, kasi pinagpahatid pa ako sa kanya doon. Tapos nag-lunch kami nitong isa. And then nagpasundo ako sa kanya after lunch. So, nananadya ka.
para hiwalayan ka? Somehow. Parang Para hiwalayan ka o para gusto ko magalit ka kasi nag-cheat ako? parang may hinahanap kang ganun, Mama Oji, na magalit ka naman sometimes, na parang ipakita mo naman na ikaw lalaki sa relasyon natin, na parang angkinin mo naman ako, yung mga ganun ba, na parang, Gawin mo akong babae. yes, kasi Ikaw yung alpha. parang ganun, yung parang wala kasi ganun for 7 years, wala. Sobrang bait lang talaga. Sobra. Sobra, as in, sobrang bait ni Clyde. So, masaya ka ngayon? Masaya ako kasi may freedom ako. Pero syempre, nalulungkot din ako, naaalala ko siya minsan. Pero kasi, yun na yun, doon na lang yun. Kumbaga, ayoko nang umepal pa sa buhay niya kasi gusto ko talaga siya mag-grow. Gusto ko siya makamit ng mga bagong people, mga bagong connection. Alam mo yun, yung mag-help sa kanya na, okay, ganito pala ang totoong buhay. Ito pala yun. Na minsan pala, hindi talaga magiging okay. Na minsan pala, may pressure ka kasi kailangan mo, ikaw talaga, pag hindi ka kumilos, walang mangyayari. Ganun yung gusto kong ma-realize niya. Na hindi niya yung ma-realize pagkasama niya pa ako. Na pag lagi lang ako nandyan. Kasi wala. Sobrang relax lang ni Clyde. Ganun lang. Ang life niya. Parang, kaya naisip ko, sabi ko, kawawa itong taon to pag wala. Paano pag wala na talaga? Yung parang ganun. Paano pag bigla ako namatay? Alam mo yun, yung ang bata ko pa, pero naiisip ko na yun for him. Kasi, mahal ko siya eh. More than karelasyon, para ko siya taging kapatid. Ganun na lang yung nabigay ng relationship namin. Pagkaibigan, magkapatid, ganyan. Pinutol mo na lahat ng means of communication sa kanya? Nung umalis ako, oo, wala na, di kami nakapag-usap na doon. As in, even yung mga friends ko, sabi ko, huwag nyo na siyang balitaan tungkol sa akin. Huwag nyo rin na akong balitaan tungkol sa kanya kasi papahirapin lang lahat eh. Pero somehow, not soon, pero gusto ko rin siya makausap. Not now? Not just now. Oo. Bakit tinapos mo lang siya sa text message or... I really wanted to end it personally, Mama Oji. Kaya lang siguro yung pagkakataon, talagang Iniwan mo mapaglaro. lang daw siya ng No, Mama Oji. natutulog, nag-message ka na lang. So, it was 11 a.m. ako nagising. Pagkagising ko, 11 a.m. Gusto ko na siyang kausapin. Pero wala talaga lumalabas. Alam mo yun, wala akong lumalabas na boses. So, magkayakapan lang kami ganyan, tapos tumitingin ako sa kanya. And then, siya na-weirdohan na din. Kasi, hindi naman ako gano'n. Like, parang, ba? Parang ganyan. Tapos, kasi nga alam ko na nga, na alam niya na, kasi nabasa niya na eh. Iniintay ko siya na kumprontahin niya ako na, wala, pinagluto niya pa ako. Like, parang, kasing tao to. Hindi And marunong then, magalit. Eto na, nung time na sasabihin ko na sa kanya, pagtingin ko, tulog na siya. So, umalis na ako. Imagine from 11 a.m. hanggang alas 5, tinatry ko. Kasi alas 5 ako umalis eh. Yun, tapos parang sabi ko, hindi na kasi pag nakita pa ako niyan, parang wala talagang mamakawa lang din. Ganyan. Ganon. Bakit hindi mo siya tinapos na friends pa rin kayo? Kaya ko siya maging kaibigan, Mama Och. Kaya lang kasi, parang knowing Clyde, parang hindi pa namin siguro kaya ngayon magkita, mag-usap, ganyan. Kasi parang sobrang fresh pa eh, ganyan. Yun nga lang, sobrang guilty ako kasi parang ang tagal ko na nafe-feel nung fell out of love na yun. So ako medyo nakapag-adjust, tapos siya hindi. Bakit yun ang ginamit mo? Yung nang cheat ka para ma-fall out lang sa kanya or ma-off siya sa'yo? Bakit hindi ibang bagay? Bakit hindi lumayas ka lang? Kasi hintayin niya lang ako pag lumayas ako. Alam mo, ito yung pinakamatindi na pwede niyang isipin na wala na kasi nang cheat na, ganyan. Actually, gusto niya pa rin akong bumalik. Like, parang, ayun nga, parang sobrang pag-ibig ba to? Ganito? Magiging toxic na to? Magiging obsession ba to? Ano ba? Parang, I know, eventually, sooner or later, di maganda yung kakahinatnan nito. Parang gano'n. Oo. Nag-gets mo ba ako yung point ko? I know. Pero pag sa iba, pag napanood to, tapos sasabihin, ganda-ganda naman ni Lars. Talagang ngayon, mahal siya nung lalaki. Sana all. Yung iba nga nanggugulpe. Yan ang pinapangarap naming lalaki. Tapos siya ayaw niya. Moj, may pangarap din kasi ako. And more than that, may pangarap din ako para sa kanya. Diba? Parang, kasi merong mga times na parang, just because ayan na, ang tagal na kasi ng relationship, ang tagal na ng pinagsamahan, sobrang hirap na tayong i-let go. Kahit alam naman natin na in the end, magiging toxic lang. Meron kasi dyan mga relasyon na talagang walang-wala na, bulok na bulok na. Pero pinipilit lang. Like,
Ayoko nung ganun kasi magiging unfair ako sa kanya, promise. Wala na eh. Wala nang pag-ibig, wala nang ano. Ano gusto ko, araw-araw lang nakasimangot lang ako sa kanya. Habang siya mahal na mahal niya ako, araw-araw lang, puro pagdadabog lang gagawin ko. So give ko sa kanya yung pagmamahal na kaya niya bigay sa akin. Mas mabibigay niya pa yun sa iba. So, hindi ka naging maramot, hindi ka naging selfish na ako lang dapat ang spotlight mo. Parang gano'n. Parang gano'n, na ang hirap i-absorb ng iba. Yung idea na gano'n. Kapal ng mukha mo. Feeling babae ka. Like, parang ano ba? Lahat tayo may pakiramdam. Lahat tayo, parang meron tayong turning point na kung kailan tayo tatalikod. Hindi lang dahil sa gender mo, just because meron pa ako nabasa one time, parang kahit ano pa mang dahilan yan, kahit ano pa mang reason mo, bakla ka, dapat nagtiis ka lang. Like, gano'n, yung parang klaseng mindset tong mga tao na to. Yun nga lang, sobrang dumi talaga ng tingin talaga ng mga tao sa akin kasi nga, na cheating and all, ganyan. Pero kasi yun, nangyari talaga yun. Ginawa ko talaga yun. So, anong gagawin ko? Magbalinis ako. Na hindi totoo yan, ganyan. Ako pa daw pa victim kasi one time nakita nila ako sa bar. Tapos parang meron nag-video sa akin. So, trending siya last time. Na umiiyak ako because of the song. Sabi, kapala mukha mo. Ikaw na yung nag-cheat. Ikaw pa may ganang umiyak. Parang syempre, lasing ka. Tapos, a sad song. Ganyan. Iyak ako ng iyak doon sa bar. So, trending siya. Like, parang another media na naman nila ng bashing yung video na yun. Na parang kapal lang mukha mo talaga, Lars. No? Nakakagigil ka talaga. Parang ganun. So, galit na galit talaga. Pero hindi yun pertaining, yung luha mo ay hindi patungkol dun. Hindi. Dahil lang sa song. Like, parang feeling mo imo ka, diba? Parang ganun. Parang ma-emote ka. Tapos pag may alak, naiiyak ka. Ganun. So, parang lahat sila ganyan. Kapala mukha mo, ikaw na nag-cheat. Ikaw pa may galang umiyak. Pero ano ba yung routine nyo ni everyday? Like for 7 years, ano ba yung araw-araw na hindi matanggal at yun kayo lagi, everyday? So, ako mag-work. If meron akong work, pagdadrive niya ako, ganyan. But during, parang pag mga free day namin, mag-ML lang siya, ganyan. Mag-aaya kami sa barkada, gano'n, and all. So, parang, yun yung routine na, for 7 years, never man lang kami nagkaroon ng parang deep talk, heart-to-heart talk na, never man lang kami nagkaroon ng, oy, lika nga dito, pag-usapan natin. Wala na kami gano'n. Gusto mo nakikipag yung utak mo? Yes. More than the physical. Kasi ganun talaga. Parang, ang hirap pala pag yung isip mo, parang ikaw yung gusto mo lagi ng bago. Yung ayaw mo ng stagnant. Tapos, yung kapartner mo, gusto lang niya ganun lang. Parang hirap i-work out pala yung relationship. Pero nagtiis ako ng sobrang tagal. Naghintay ako ng sobrang tagal. Mama-odge na, sabi ko, sana one day man lang maridigan ko tong tao na to na ganito. Kasi yun lang yung side ko eh. Okay, may pangarap pala talaga siya para sa akin. Selos. Hindi niya ako binigyan ng dahilan para magselos. Ayun naman talaga yung swerte ko kay Clyde. Kasi buong 7 taon. Sa akin di siya nagsiselos ako. Hindi niya rin ako binibigyan ng dahilan. Cellphone ko, cellphone niya. Isa lang ganun. Talagang nagpapalitan kayo ng cellphone para i-check. And very comfortable kami. Kaya nga parang, tagal naman ako mahuli na ito. Kasi, sinananadya ka na, pero ayaw pa rin niyang ko alam niya. sitahin. Tapos di niya lang sinasabi. Parang, itong mga ganitong tipo ng lalaki ay hindi mo nahanapin sa iba. pero hindi ko na kaya magka-jowa ulit. Hindi ka na magkakajowa ulit? Hindi na ba? Ayoko magsalita lang tapos. Pero kasi ngayon parang, kung ganun lang din ulit, ganyan. Parang, kung di ko mahanap ko ano yung hinahanap ko, may pangarap, ganyan. So ngayon, wala pang kapartner ng puso mo. So hindi itong yung mga nababasa Wala niya. yan. Yung mga nakabit ko, wala. Wala. So, wala ng connection. So nag-e-enjoy ka ngayon. Nag-enjoy. May mga kausap ako, pero parang wala. May mga, of course, na lamang hiwalay. So, may mga nagme-message, ganyan and all. Parang ako, sige, I'm open to conversation. Pero, para pumasok ulit sa relasyon na seryosohan na papakilala mo talaga, yung gano'n. Parang hindi, not now. Mababaw talaga luha mo. Para kanino yung luha mo? Para sa akin. Kasi sobrang dami mo hindi masabi, di ba? Parang naipon lang siya dyan. So, akala kasi nila, dahil nag-cheat ka, masaya ka na. At hiniwalayan mo siya, masaya ka na. So, ngayon, nakikita ka nila, umiiyak ka. So, hindi kumpletong masaya ang puso right now. Hindi. Magaling ka lang magdala. Yun lang, yung parang the idea na okay, malaya na ulit ako. Malaya na rin siya. So, kung anong yung kalayaan namin parehas, kung saan kami dadalhin yan, kami na mamimili nun. Kung magsistay kami doon, kung tama ba yun para sa amin yung kalayaan na to. Ayun lang yun, parang idea na okay,
may natapos man, pero for sure, sa aming dalawa, may magsisimula ulit na mas maganda. Pero nakakatuwa ka pa rin dahil nag-wish ka pa rin kay... Bakit siya yung gusto ko, kaya ko siya inwalayan. Gusto ko talaga siyang maging Makatayo. the best. As in, ayun talaga. Sobrang saya ko pag nakita ko na successful siya. As in. Kasi iba lang, pamilya ko siya. And forever yun sa heart ko. Yung ganong feeling. Yung pagmamahal ko sa kanya as, part ng life ko, gano'n. Di ba sinasaktan mo yung sarili mo sa nagiging desisyon mo? Hindi naman Hindi mo nararamdaman, sinasaktan mo sarili mo, o okay lang na nangyayari sa yan ngayon. Pero alam mong I know, natuturuan mo si Clyde na ito na ang tamang panahon para tumayo ka, para patunayan mo sa kanila na kaya mo nang mag-isa. pinabasa ka ako po, parang sobrang sakit na parang i-let go mo yung tao na hindi mo naisip na may let go mo. Parang ganun. Just because, kasi nga, gusto mo siyang mag-grow, ganyan. So, masakit din at some point, pero I know kasi, sobrang positive ko kasi tao, Mama Och. And lagi ako, pag na-feel ko na magiging successful yan, magiging successful siya. Itong iyak na to, ayun lang to. Pag nag-iisa ka, nandun ka sa room mo, hindi ka na umiiyak. Nagdadasal ako sa nagdadasal. Anong pinagdarasal mo? Sorry ako kay Lord. Kasi nung mga nakaraan, parang sabi ko, Lord, ba't wala akong maramdaman? Wala akong maramdaman. Towards, Like, sa mga basher, ganyan. manhid ka na. Sabi ko, Lord, sorry po kung wala akong maramdaman. Like, nung bago ka pagkatapos sabi ko, wala, hindi ko man lang siya nabibis ka nun. Sabi ko, ano ba to, Lord? Parang, sorry po kung parang wala akong remorse. Alam mo yun, parang gano'n. Anong pinakamalalang bash ang hindi mo makalimutan after ng iwan mo si Clyde? Kasi dami na sinasabi sa akin eh. Pili babae daw ako, kapal daw na mukha ko, kahit ano daw ritoke ko, lalaki pa din ako. Hindi masakit eh. Kasi gagawin ko yung tingin nyo. Oh, okay. Siguro lang pinakamasakit na narinig ko na somehow, sige, pwede rin naman talaga mangyari kasi I believe in karma. Parang mangyayari rin sa'yo yan. Yung iwan ka nang wala kang sinasabi, wala kang Oo, yung binibigay man lang na. Tapos it hits me. pwede rin gawin sa'yo yung ginawa mo kay Clyde. Naiiwan ka rin someday ng lalaki magustuhan mo. So, yun ang fear mo. Hindi na siya fear kasi I have an idea na. Like parang, oo nga no. Kasi karma is real talaga. Totoo lang. Kaya nga ako, siguro nainis yung mga basher sa akin kasi alam ko, makakarma ako soon. Alam ko yun. Nag-cheat ako, alam ko yun. Parang gusto nila ma-depress ako, pakamatay. Ganon gusto nila. Kasi appear pa rin sa social media, okay eh. Ano gagawin ko? Magpakalugmok ako, hindi niyo ako makita. Pabayaan ko social media ko, kung saan ako nabubuhay. Ganon ang gusto nila, kaya hindi sila tumitigil hanggang ngayon. Every time nakikita nila ako masaya, nagagalit sila. Like parang kapal ang mukha mo, wala ka man lang si sir, ganyan-ganyan. Ganon yung mga nila sa akin. Anong message mo kay Lars sa sarili mo after you left Clyde? Once in your life, you prayed for this freedom. Once in your life, you prayed for this peace sa puso. And now you have it. You maximize it and you do the best out of it. I'm sure manonood si Clyde nito. Meron ka bang mensahe sa kanya? I hope na sana nga maging successful ka and never ko makakalimutan lahat ng pagmamahal tsaka kabutihan na binigay mo sa akin. Hindi ko yung makakalimutan ever as in. And yun, continue mo pa rin maging mabuting tao sa lahat. And sana, mahanap mo talaga yung totoong kasiyahan na deserve mo. Parang isang baldeho yata ang Dami kong natapong tissue sa luha ni Lars. Grabe. Luha yan ng pagkamis, luha ng pagsisisi ba, or galit sa sarili, or galit sa sitwasyon, whatever. luha ng kapayapaan sa puso ko. Na finally, please, At isang araw, magtatagpo rin kayo ni Clyde. na successful na siya. So, not now. Not now. So, itong pag-amin mo na For parang... me, it's for me. I mean, it's for my own sanity. It's for my own peace eh. Na parang ma-let it out ko. Hindi yung para i-justify na, nag-cheat ako. Next time around, pag nag-cheat ulit ako. Kaya alam niyo na nag-cheat ako. No, it's not about that. Tsaka kasi Mama Oj, deny ko na i-deny. Eventually, the truth will come out. Kailan pa pag naka-move on na si Clyde? Tapos naka-move on na rin ako. Kailan pa nila kasi kakalkalin nila yan, di pwede hit.
So, paano yung mga ano nyo? Like, separation of properties or whatever, kung ano yung nag-gain ninyo during your relationship. Actually, yung kotse, di ko na kinuha kay Clyde kasi mahal na naman niya yung kotse namin. Mhm. So, sa kanya na. And siguro yung properties kasi sa akin mga kapangalan. Kaya sobrang importante talaga ng SOGI bill na same-sex marriage Like parang civil union. So, sometimes you're couple and then meron kayong ma-acquire ng mga property. So, paano nyo hahatiin ngayon yan kung wala kayong law or walang union na magsiserve as protection para sa inyong dalawa. Diba? Parang, ayun yung sense ng SOGI bill, ng same-sex union na pinaglalaban. And also, paano pa kung may anak kami? So, kanina mapupunta like that, nag-adopt kami. So, yun lang naman, yung sasakyan. Sabi ko sa kanya na hindi ko kunin kasi, kanya kasi yun Like, sa akin lang nakapangalan, pero lahat ng maintenance, ng siya talaga nag-alaga. Parang yun ang baby kasi niya. na. Yung business, Yung business ko, yung solar, sa akin po yun. so wala na siyang party doon. Like, Wala po, wala. paano yung mga naiwan yung pamilya na pamilya mo, pamilya ni Clyde, Ayun po, magkakakonect pa rin naman sila. kakakonect pa rin. Hindi naman Yung sister natapos ko din na yung pumunta doon last time. Meron pa din. Ikaw lang ayaw mo muna, pansamantala. Ano ng plano ni Lars? Self-discovery. More opportunities. Ganyan. Grab lang ng grab hanggang meron. No holding back. Single muna siya Yes. in the meantime or ano. For a long time, I think. So, syempre yung iba iisipin na tingnan mo nga naman ang buhay, Hindi pala sapat na mahal ka lang. Kay Lars, Iba kasi yung mahal kita. Sa meron kang ginagawa kasi mahal kita. malalim yun, ha? Anong lesson yung gusto mong i-share sa kanila, lalo na doon sa mga nakasubaybay doon sa relationship ninyo ni Clyde? Ako kasi yung guilt ko, parang sayang yung 7 taon ng buhay ni Clyde. Nasayang? Hindi naman. Kaya lang parang, ayun yun, pinanghihinayang ko na bago sana pumasok sa relasyon, parang yung sure na talaga, parang yung hindi matatapos, yung parang ganun. Kasi 7 taon hindi biro. Parang yun lang naman, parang bago mag-commit, bago magseryoso talaga sa pag-ibig, parang kilalanin talaga, maging vocal na yun yung hindi ko nagawa kasi, and communicate. Communication talaga is key.